Para po sa devotion natin, patungkol po sa mga zealots, no? Yung mga disciples na ni Jesus, yung isang disciple ni Jesus Christ na hindi natin usually kilala, yun po si Simon the Zealot. So dito po sa devotion natin na ito, pinag-aralan natin, sino ba siya? Ano ba yung background niya? So dito po sa topic na ito, naunawaan natin na yung mga zealots, mga revolutionary sila, and they are willing to die for politics and religion. So sila po yung passionate sa religion nila, sa politika nila. Again, yung politics and religion during that time, iisa lang. Hindi kagaya sa atin, meron tayong separation of church and state. Para sa kanila yung templo at yung politics, pareho lang yon, isa lang yon, no? Mag-intertwine. Magkaiba pero intertwined. Pangalawa, zealots oppose foreign kings and pagan Rome. So, sa panahon ni Jesus Christ, may maraming mga pangkat-pangkat doon. May Sadducees, kung nababasa niyo sa Bible, no, mga Sadduseo, sila yung nasa priestly line, no? Isipin niyo mga prinsipe. Yung mga Pariseo, isipin niyo mga teachers. Tapos merong mga scribes, merong mga SNS, and merong mga zealots. Yung mga zealots, sila yung nagre-rebelde laban sa Rome, laban kay Herodes, sa pamilya ni Herodes, maraming mga Herodes, no? So, pangatlo po, zealots are passionate for King Yahweh. Kaso nga lang sa maling kaparaanan. Passionate sila, piling nila, naglilingkod sila sa Panginoon, pero hindi naman. Kasi ang gusto nila, magrevolusyon na wala sa plano ng Diyos. Now, dito po sa devotion natin na ito, ang mga zealots, natutunan natin na gusto nilang establish yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Akala nila yung Messiah na darating, magtatatag ng isang kaharian, political, na parang Kingdom of Saudi Arabia, no? Parang ganon. Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Israel, na meron silang king, tapos maghahari yon, king na yon sa mahabang panahon. So, ang pamamaraan nila ay sa pamamagitan ng pagre-rebelde laban sa Rome at sa mga Herodes. Kasi si Herodes saka yung Rome, nagkaroon sila ng sabwatan. So, yung mga Herodes, puppet sila, puppet kings. At sila yung nagro-rule sa Israel, tapos yung pinaka-leader nila ay yung emperor. So, ito, mga nagre-rebelde sila. So, I just wanna point out din, para sa hindi nakapanood ng devotion, no, na si Simon the Zealot, against Rome siya, against Herod, pero merong isa pang disciple na supposed to be magkaaway sila. Yun po si Matthew. Si Matthew po ay tax collector ng mga Romano. So, nakipag-collaborate to, so to speak, no, sa mga Romano, para maging tax collector siya, kinokolektahan niya ng tax yung mga kapwa niya, Hudyo, tapos binibigay niya sa Rome. So, supposedly, dapat sila magkaaway na magkaaway, si Matthew tsaka si Simon the Zealot. Pero sa pamilya ng Diyos, sa pamilya ng ating Panginoon, sa kanyang mga disciples, sa church, yung magkaaway ay nagiging isa. Nagiging isang pamilya at nagiging kapwa-disipulo ni Kristo. And that is the power of the gospel and the community of Christ. Now, dito po sa devotion natin na ito, bagamat yung mga zealots, kahit ito si Simon the Zealot, nag-join siya kay Jesus Christ, akala niya siguro, no, I can only guess, na na-attract siya kay Jesus Christ kasi si Jesus Christ maraming mga followers, baka iniisip niya siya na yung Messiah, siya na yung magtatatag ng kaharian ng Israel at magre-rebelde laban sa Rome. So marahil yun yung isang dahilan kung bakit siya na-attract kay Jesus Christ at naging isa siya sa mga disipulo. Pero later on, he realized that Jesus' kingdom is not the kingdom of this world. Sabi nga po ni Jesus Christ sa John chapter 18. Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders." So sabi niya, my kingdom is not of this world. Kung yung kaharian ko ay katulad lang ng mga kingdom dito sa mundo, kagaya ng Kingdom of Rome at Kingdom of Israel, yung mga lingkod ni Jesus Christ makikipaglaban na para bang revolutionary. Sabi ni Jesus Christ, hindi. But now, my kingdom is from another place. Kaya po tinatawag natin Kingdom of God, Kingdom of Heaven. Ito po ay from another place. It is the Kingdom of Heaven conquering the Kingdom of Earth. Kaya po Revelation chapter 11 verse 15, "Now the kingdom of this world has become the kingdom of God and His Messiah, and He will reign forever and ever. Amen." Meaning to say, yung kingdom of God, kinakanker niya yung kingdom of the world. Hanggang sa yung kingdom of the world, maging kingdom of God and His Messiah. So, meaning to say, yung kingdom ni Jesus Christ, bagamat galing sa ibang lugar, hindi siya totally separate. Kasi ang goal ni Jesus Christ is to conquer the kingdom of the world.
Kaya po sabi ni Jesus Christ, if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Dumating na yung kaharian ng Diyos. Again, sabi ni Jesus Christ sa kanyang panalangin na tinuro niya sa kanyang mga disciples, ganito kayo manalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So meron talagang world conquest. Sasakupin talaga yung mga bansa dito sa mundo. Lahat ng mga ethnic groups ay mapapasa ilalim ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita niya na teka, iba yung strategy ni Jesus Christ. Hindi ito revolutionary, kundi discipleship. Discipleship. Kaya po, ibang klaseng strategy ni Jesus. Hanggang ngayon, nakasama tayo sa kingdom of the Lord Jesus Christ. And hindi tayo revolutionary. Ang focus natin ay to disciple the nations and to teach them to obey everything the Lord Jesus Christ has commanded us. At yung mga tao sa buong mundo, they will swear allegiance to Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi siya yung political, earthly, parang Kingdom of Israel or Kingdom of Rome or Kingdom of Saudi Arabia, no? Ano talaga to? Kingdom that encompasses all. Hindi siya yung isang portion lang, no, ng creation, kundi all of creation will be under the kingdom of the Lord Jesus Christ. So I hope meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na ito. A little bit of a background lang. Panoorin niyo po yung devotion natin kasi may tanong po ako dong 3 na magandang siyasatin natin yung ating mga sarili gamit itong mga tanong na ito. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating mga devotions. I believe God is using our devotions to advance the kingdom of God here on earth dito sa ating bansa at sa ating kapwa Pilipino locally, mga nandito sa Pilipinas at maging nandun sa abroad o sa Europe, US, North America, maging sa Middle East at sa lahat ng panig ng mundo, maraming Pilipino na sumusubaybay dito sa devotions natin. So, salamat sa inyong pakikisa, sa inyong suporta at patuloy nating paglingkuran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.